Hello, news, and welcome to Neutral Grounds Podcast. In today's NG podcast, the topic is whether or not President Duterte, the current president of the Philippines, is a quote dictator, close quote. So sit back, relax, and let's just get into this. My name is Joseph Batak Lorenzo. I am your host, and our co-host is. Danita Silva. Before we get into this topic, let us establish our individual viewpoint of President Duterte. Para sa'yo, Danita, ano si President Duterte? Ano tingin mo sa kanya? Well, si Duterte ay freshly elected president. So far, siya yung parang pinakakakaibang presidente ng Pilipinas sa ngayon. Well, kasi he's from Mindanao and iba yung mannerisms and pamamaraan niya ng pamamalakad. Yan. Okay, salamat Danita. Yung perspective ko kay President Duterte is, ganun din, nakakaiba din siya. Masasabi ko may pagkatantado yung tao na ito. Minsan di mo itindihan pag magsalita eh. Nag-agree ka ba doon, Danita, na parang akala mo di presidente itong tao na ito pag nagsasalita? Barubal siya actually. In street terms siguro, yung tama, barubal. Parang, di naman brusko na parang pamacho effect. Yung parang, siya yung taong hindi ka magiging punyeta ng ganun-ganun lang. Parang dapat magtino ka or else madidisiplina ka nung wala sa oras. Pero hindi naman siya yung super iron fist. Yun. Masasabi mo ba na nung una, para siyang tanga pag magsalita? Ako ina-admit ko, nung una ko siyang narinig, para siyang tanga sa totoo lang. Hindi naman kasi issue sa akin yung pananamit niya or pagsasalita. Kasi parang, since may history naman siya na namuno na siya, like yun, galing siya sa Davao, naging mayor siya doon. So, more on performance yung sa akin and parang ika nga nila, mas okay yung Davao ngayon kumpara nung unang panahon. Kasi may mga narinig ako sa mga sources ko or mga friends na taga doon na sa Davao daw parang hindi ka raw marirape sa gabi pag lumalabas ka. So parang dangerous nga talaga siguro yung Davao noong unang panahon. Stick. Well, ina-admit ko naman na si President Duterte, nung una ko siya narinig, akala ko talaga wala siya pinag-aralan. Pero nagulat ako, nalaman ko na una, abogado siya. At nung pangalawa, nung narinig ko siya magsalita hinggil sa batas, may alam yung tao na to. Hindi siya bobo. Hindi siya kasing tanga ng iniisip ng lahat. Hindi siya yung tipo ng tao na madaling utuin, pwedeng suhulan, pwedeng i-manipulate. Sasabihin niya talaga sa'yo yung kailangan mong malaman. Hindi siya yung pabebe type na tao. Okay, tama. So, punta tayo sa topic natin ngayon. The topic of today is whether or not President Duterte is a dictator. Para sa'yo, diktador ba siya? Parang hindi siya diktador sa akin kasi, well, obviously, lahat ng mga tumutulig sa kanya, buhay pa. Siguro, ang pinaghuhugutan lang nila dyan is yung dating-dati pa, way back, election period pa lang, parang may pagkaparubal nga siya magsalita, yung parang tipong masabi, parang ika nga nung iba, walang preno, pero kung titingnan mo naman talaga, lahat ng mga tumutulig sa kanya, buhay pa. Eh kung talagang diktador siya, syempre, patatahimikin niya na lahat ng may ingay. Diba? Tama naman. Para sa akin, tama naman. Naniwala naman ako, Danita. At isang bagay na napansin ko is, parang, di ba, pag pinapanood natin ng media, nababasa sa Facebook, sa YouTube, parang natin sinasabi isa siyang krimen, isang kriminal, dami niya mga human rights violation, o kahit ano. Pero kung mag-step back lang tayo, tapos observehin natin nagyayari talaga sa Pilipinas, ang mga gobyerno, ang mga government offices, kung sino mga parte ng gobyerno, parang, alam mo yung tipong sinabi dun sa Batman Return, yung Dark Knight, si Joker na sinabi, parang lahat ay nasa plano nila. Pero pag meron isang tao ng gulo, parang nagkakaguluhan sila. Kasi parang hindi sila nagko-concentrate dun sa parang yung talagang malaking nagyayari. Para pag may isang mali nagkamali, doon sila nagpo-focus. Napapansin mo ba yan? Nung napansin ko dati pa, since from time to time nakakanood naman ako ng news and syempre social media na rin, napansin ko lang na yung tipong talamak yung krimen,
bago siya. Hindi naman sa pinagtatanggol ko siya or whatever. I'm just stating facts na yun nga yung napansin ko. Like, sample, dito may napatay, dito may na-rape, pinatay, rape, slay, lahat na ng krimen. Pero ngayon, ang nakakapagtaka sa akin, bakit parang yung puro etong patayan lang na related lang sa kanya? Yun yung iniisip ko. So, pero that aside naman, so far, I think he's doing a good job. Kasi mas safe na yung maglalakad ngayon sa gabi. Well, hindi naman totally safe, pero syempre, andyan pa rin naman yung pag-iingat. Pero simula nung nandyan siya, parang medyo nagkaroon ng, hindi naman takot, pinangingilagan. Be it mga adik or mga kalaban, parang, hello, pika nga niya, plataforma niya, change is coming, diba? Kung siya na, ayan, change has arrived. So, sa 8 months na yon na namumuno siya, parang yung style niya, yung brand ng leadership niya, nag-reflect naman sa kasalukuyan, which is somehow medyo mas safe na and yun, mas okay ngayon. Nag-agree naman din ako. Maraming mga bagay naman nagbago nung pumasok si President Duterte. At ina-admit ko itong buong statement na sinasabi ng maraming mga government officials, mga tao, media, grabe may malalaki mga international na mga news organizations sinasabi nila na isa siyang grabe, parang kino-compare siya kay Hitler na kahit ako nagugulat ako. Hindi ko maintindihan yung parang... Ang OA ha? Totoo yun. Na hindi ko maintindihan Medyo kung okay bakit. yung part na yun. Na bakit, paano siya naging Hitler kung ang ginagawa niya is yung parang, okay, na-admit natin na, okay, ang totoo talaga, ang pagpapatay ng tao ay masama talaga siya. Pero kung titignan natin na mabuti, yung mga tao na yun ay nangbibigta ng maraming tao. Kumbaga, isang nambibiktima, ang nabibigta halos mga 10 o 5. Paano naman yung mga boses na hindi naririnig? Kumbaga, Lalo na lang yung mga baby na pinapatay. Okay. Alam mo yun, nakakaloka yung part na baby, ginagahasa yung baby. Pambira. Oo, yung mga ganung bagay, medyo, yun talaga mga extreme, pero hindi alam ng media yan. Lahat ng iniisip nila is parang concentrate like Duterte kasi ganito. At dahil parang mahaba na masyado ito pinapag-usapan natin, yung final word ko dito, Miss Danita, is simple lang naman siya. Is President Rodrigo Duterte a dictator? The simple answer is no. Bakit? Simple lang. Pag ako naglalakad sa Maynila, sa buong kahit anong parte ng Metro Manila, sa Quezon City, o kahit sa Cavite, o kahit saan man sa pamaganda pumunta, sa Ilocos Norte, o sabihin natin sa Mindanao, o sabihin natin sa Makati, kung saan man. Yung mga lugar na to, hindi ko nararamdaman yung pagka-diktador niya. Kumbaga yung, alam mo yun, isang damo ka lang mga tangke, mga sundalo, pulis, armado, meron para mga random na check, tinatanong ka na ganito, ginagaya, ina-adapt ka, hindi ko nararamdaman yun. Hindi ko maramdaman yung sinasabi nilang diktador na ito ni President Duterte. Malaki lang talagang issue ng iba. Ewan ko siguro dahil medyo praning lang sila. Hindi naman sa totally binabrand ko sila as praning siguro dahil may history na sila in the past na nagkaroon ng dictator. Pero, hindi ibig sabihin yung parang wag masyadong haltakin yung past sa ngayon sana kasi may change na nangyayari Parang siguro sa una nakakatakot lang siya dahil nasanay tayo sa mga medyo malamyang pamumuno, mga prim and proper, pero let's look at it at a wider perspective sana. Parang for future generations na rin, parang for safety. Dito pa lang ini-eradicate na yung root cause. Parang siguro dahil matagal na rin pasaway ang mga Pilipino, so nasanay siya sa iba yung nakasanayan niya. Na medyo, syempre, magulo rin sa Mindanao, andun yung danger, diba? So parang, siya ba papangarapin niya ba na manatili yung ganun in the future? Hindi naman siya forever. 6 years lang ang meron siya. Tayo rin, hindi naman tayo forever, diba? Mga anak din natin or mga susunod na henerasyon. So, ginagawa lang niya kung ano yung alam niyang kaya niyang gawin sa kapasidad niya hanggat kaya niya pa. Para lang to make it better for the Filipinos. Kung tingin ng mga tayo, diktador siya, kaya niya akuin yun. Pero, para sa akin, hindi siya diktador kasi
yung nakikita ko yung mga pagbabago sa mga pinagagawa niya. It's not dictatorship at all. You know, hugot eh, no? May hinugutan ka ba? Ay, hindi, wala naman. Wala naman po. Meron ka pa mga pinapangkit dyan na sa mga future generation. Ah, Dayo na syempre! topic, ha? Joke lang. Syempre! Well, Naman, aabot na rin naman tayong lahat dun. Wag lang excited kasi yung iba. Ano yun, kahit instant noodles, no? Kailangan may tamang panahon yan para tama yung timpla. sige na. Kaloka. Tama na. Salamat. So, Okay. mga kababayan, maraming pong salamat. Thank you so much for listening. And as always, sa lahat ng pinag-usapan po namin ngayon, may mga links po sila sa description. Okay? And remember, this isn't just me or si Ms. Danita nagsasalita. We want to hear from you. What are your thoughts patungkol kay President Duterte? Siya ba isa ng diktator ba talaga o hindi? Remember, the better informed we are, the better we know. Goodbye!